Okay, luto na tayo ng sinigang. Bali kumukulo na yung ating tubig. Pala pag ako nagluluto ng sinigang, ang inuuna ko dito yung luya. Yan. Saka yung bawang. Mga minutes lang para yung luya natin maluto na, tapos yung sabaw niya ay lumasa na agad sa luya. Yung anghang, yung krema. Linisan na natin yung bangas, talbos. Pakuloyin lang natin ng segundo. Tapos sinusunod ko na yung bangus. Sibuyas at lara. Siling mahaba. Then takpan lang natin hanggang sa kumulo. Medyo mabagal lang yung pagluluto natin kasi uling lang ang gamit natin. Pero makakaluto din. Pala sa amin, napakaputik. Ilang araw nang nag-uulan. Umuulan at ngayon ay mukhang paulan na naman. Ay, ako. Tanim kong talbos at kangkong. Ayan tikod bahay namin. Ayan. Madamo, maputik. Ito. Itong bahay nga pala namin maliit lang, pero sa awa ng Diyos nakakapagpagawa ko ng sariling bahay. Repair na rin. Mga 2019 pa yata ito nung pinagawa ko. Bali itong sa statue ng dumalo nito, siya na ang gumawa. Ito
Pagdating sa balkon, ako na lang ang gumawa. Hindi pa tapos. Ako nang gumawa niyan. Saka itong kusina. Gawa ng kinapos tayo sa budget. Ako nang gumawa ng kusina. Saka ng CR. Ako nang dumalin itong kusina. Yan CR namin. Repere na. Sira na. Wala pang budget. Okay. Lagyan natin yung kangkong. Tapos takpan natin. Ito yung aso ko, nakalpas kanina. Buti isang tawag na lang lumalapit. Bali tinatali ko lang siya dito sa pinto, gawa ng madalas walang tao dito sa gabi. Andun sa kabila natutulog. Kaya dito ko na lang muna siya tinatali. Bali sira na rin kasi yung kulungan niya, kaya nakatali. Dati 3 alaga akong hayop. Meron akong inadapt na English Bulldog. Meron siyang issue. Ang issue niya ay skin allergy. Galing Tansa, Cavite. Mahilig ako mag-adapt ng hayop. Kaya lang pag naiiwan ko dito sa probinsya, papabayaan ng asawa ko, pinapa-adapt ko rin. Naawa nga ako sa bully ko, pinadapt ko. Pero may minimal naman, 1.5 lang. Kasi yung gastos ko rin kasi yung pagdala dito sa probinsya eh. Mahal kasi ang shipping fees pag iuwi mo dito sa probinsya. Galing kasi ng Kalamba yung American Bully ko. Sana kung mababawi, kaya lang hindi na ibibigay. Okay lang, ganun talaga. Yung bakanting space na yan hanggang doon, saka doon sa harap ng kusina. Dati puro manok ang alaga ko dyan, pero wala na ngayong alaga. Marami ako dating alaga hayop, manok, baboy, aso, may pusa, may kalapate. Mahilig ako mag-alaga ng hayop. Since nung pandemic, huli kong alaga 2 months, 110 kilos na baboy. Naibinta ko lang, gawa nung bagong anak si Mrs. Wala kaming panggatas. Wala din akong trabaho nung time na yan. At
Kagagaling ko lang din sa sakit. May trabaho ako pero kapag resign ako, siyempre iniisip ko rin yung kalusugan ko. Kagagaling ko lang sa sakit. Kaya ngayon, ginagawa ko, nagwo-workout ako para healthy ang katawan. Since dati nag-gym na rin ako dati, wala naman kasing gym dito. Kaya home workout lang ginagawa ko. Para healthy ang katawan at makapag-circulate lang ang ating dugo. Ito, ganitong oras, alas 10 hanggang alauna. Mainit itong bahay ko. Gawa nung napakababa ng yero. Halos maabot mo. Ayan. Mainit. Mababa yung yero, bubong. Pero pagdating naman ng gabi, napakalamig. Hindi mo na kailangan ng aircon o kaya electric fan. Pero yung anak ko kahit malamig, nag-electric fan pa. Okay, luto na ang ating kangkong. Lagyan na natin ng konting asin. Paminta. Mag-add tayo ng isang basong tubig kasi gusto ng mga anak ko may mga sabaw. Betchin. Yun, malasa yung luya. Gawa nang nauna natin sa pinakuluan eh. Yun nga pala nga yung sinasabi kong pagsisinigang. Gusto ko yung maasim. Isa nito, saka kalahati pa ng maliit. Ayos, kumakagat sa dila. So hanggang dito na lang muna tayo. Luto na yung sinigang, kakain na tayo tapos matutulog tayo. So thank you.